Okay, so update muna tayo sa Belato natin na rider. So bali, ayan, dalawang PT na lang yung kulang and nag-move na tayo sa ibang monster. Dito na tayo ngayon sa mga meat clod. And pinapalevel pa rin natin itong ating range. So update lang din tayo sa kung magkano na yung dalant na meron tayo ngayon. Meron tayong 6,641,000 at meron pa rin tayong 2.5 set ng pots. So, ito nga pala no, nakuha ko dito itong Blessed Gloves na level 41. So, ibig sabihin, dito natin makukuha yung mga level 41 na armors. Hindi ko lang alam kung weapons, kung meron din dito. Malalaman din natin. So, let's go. Papiti muna tayo. Yan, bali masakit itong bawas nito eh. Kaya nakakuan pa rin ako, naka-shield kahit max na yung shield. Tsaka para na rin mapiti natin bago mag-level. Kasi pag ginamit ko itong battling gun, konti lang yung napipiti dito, yung increase na to. Konti lang. Kasi kuan eh. Pag dito, mabilis siyang napapatay. Mas masakit kasi bawas nito. So, tintira ko rin tong Queen Crook. Kasi, may drops din to eh. Mga booties. Mga booties yung drop niya. Pero ang sasakit ng mga to. Compared dun sa dun sa Naiad Heller. Pero okay na din kasi, nagpipiti tayo and nakakuha tayo ng booties pa rin. Tsaka yung XP mas malaki. Kakaurat kasi yung sa Heller. 60 lang yung binibigay na ito, PT. 60. Ang tagal bago mapuno yung yung bar. So umakyat tayo ng level 39 na map. 3 levels yung gap natin sa kanya. Balik na lang natin pala yung sound kasi pinatay ko, tinry ko kasi kanya. Yan. Kita nyo, mga rare ore and shard Leiden silang dinadrop. So pwede rin, may kasama tayo dito ang level na to. Meister. Level 32. Bakit kaya nandito siya? Ang sakit niya to. Tignan natin yung bawas sa kanya kung magkano. Nakatuhan siya. Wala siyang defense. Boom! 1k. Ang sakit. 1k din ako. Nag-crit sa akin. Boom! 1-2 sa kanya. Sa akin 400, 300, 800. May black rate pa tayo. Ito sa equal, magagasta siya ng pots yan. Wala alam kung mayaman yan. Siguro mayaman siya kasi ginagawa niya, nirarush niya siguro yung level niya. Tayo, focus tayo sa pagpapalakas ng character natin para pag PvP na tayo, hindi tayo malambot. Malakas din naman siyang bumawas, 300. Pero yung gamit niya, yung 130 lang na weapon. Kasi 30 pa rin siya. Kaya ako nga pala yung tropa ko na maglaro niya itong game kasi yun. Naghahanap siya ng game na pwede niyang laruin. Pagbigasan. Dati, teka lang, dalawin mo doon. Tayo. Ginagawa ko, inaatrasan ko sila para minsan mag-miss yung tira niya. Mamamatay pa ata ako Yan, miss.
Diskarte lang din. Hindi, patay na siya. Switch na ako sa ano ulit, sa shield and throwing knife combo. Eh, bali, ayun. So, dalawang PT. So, estimate natin, mga nandito yan, 90, mapupunok na yan. So, pwede ko nang rataratin itong mga to for isang bar ng XP. So, gagamitin ko itong, isip ko kung gagamitin ko to or ito. Ito na lang siguro para mahabol din natin ito. Yan, gagamitin natin itong fast shot. Kahit GM na yan, madadagdagan pa din yan eh. Ibigay pa din kahit GM na siya. Ko lang kung naririnig nyo pero ang ingay ng mga bata dito sa amin, mas magtiyagong masaya. Actually kasi, wala ako sa Luzon. Bali nandito ako sa Mindanao, dito ako nakatira sa isang sikat na island. Hindi ko na sasabihin kung saan, pero ano, magandang bakasyonan tong island na to. Ay mga bata dito, masaya lang. Lalaro lang sila, sisigawan. Pero kung naririnig nyo eh. Pero ako narinig ko medyo ay distract na ako pag ano. Kasi masyadong masaya. So nga lang sana chill lang dito. Na. Ingay. Ano mo yung pag nag-work ka sa call center tapos ano, may tumitilaok na manok, parang ganun yung feeling. Ayun nga pala no, bali yung 37 na nakailang 37 na rin ako nakuha eh na armor eh, almost buo na din. Bali pagkakuan, pagka level na to, since mas madali naman ipiti yung MAW, babalik ko muna dun sa kwan, dun sa healer, para kumbaga ano, mapiti siya tapos hindi malaking bawas sa MAW, para kumbaga makatipid sa repair. And at the same time, sana makakuha na rin ng iba pang armor parts kasi wala pa yung kwan eh, wala pa akong may 37 armor, meron akong paa, may ulo, wala pa yung kamay tsaka tong pants. 31 pa yung pants ko. So yun ang ano, goal ko, sana makuha yung pants na pang 35 ay pang 37 pala. So medyo mabilis yung takbo ng pants natin dito, hindi siya ganun kakwan, or rather masakit pa kasi siya sa atin eh, pero pag siguro pag nag-level baka ma-1 na din, kaya anin na din na, ay dalawa na naman yung 1. Okay, so takbo-takbo lang, huwag natin hayaang mag tayo. Aray, agoy, wala nang bala. Kapilitang magmili. Minsan talaga kung ano yung pinagagawa ko eh, kapakayan. Oh my gosh, patay. So yun, dito nga pala pa rin pala ako sa ano, sa HQ nakabay yung character ko pag namatay. Kasi in case na kunwari mapatay ako sa solos, pwede ako lumipat dito. Yan, anakig na ako para maiwasan yung one, yung tawag dito, raider, ganun. So ayun, naubusan tayo ng bala, no? Hindi ko niya makuha, hindi pa kasi ako umuwi galing ano, simula kahapon nandun pa rin yung character ko, ngayon pa lang siya umuwi, napatay. So yun, bigyan muna tayo ng bala dito. Ito
Ito siya. Ito yung bala niya. Vulcan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, wala tayong mabibenta. Walang mabenta. Ito pala. Sell natin. Tingnan niyo magkano. Ay, 10k lang. Mababa. 10k lang. Mo na. Ready, ito pala. Meron din akong pambenta na isa nakuha. Tuga. Itong mga to, bebenta ko pa. Itong isa extra. Extra. Tapos ito pang sa akin to. Susutin ko to. Ito bebenta ko kasi wala naman akong force. Baka lagyan ko din yun kung sakaling malaman ko na importante pala siya. Pero feeling ko hindi siya importante kasi rider naman ako. Hindi naman ako nakipagbakbakan gamit yung skills, di ba? Sasakay lang naman ako sa mouse, spacebar, ganun. So, ayun. Ang konti talaga nung booty na drop. Tingnan natin kung magkano siya pag binenta yung booty na nakuha natin. Wala pa, hindi pa abot yung pots, pero konti na lang kasi ang diba, ang break even ko is 117k. So kung break even mo 117k yan, meron pa akong pang pots para sa next time. So kumbaga hindi ako kumita pero nakapag PT ako and nakapagpa-level ako. Yun yung mahalaga. So, ganun lang. Ito yung way ko. Hindi ko alam kasi kung baka mamaya yung ibang mga veterans, meron silang mas malupit na strategy. Ito kasi, iniisip ko lang kung paano siya gawin. Kumbaga, inanalyze ko lang sa sarili kong sa sarili ko lang, logic lang. Kaya lang, bakit walang tao dito? Ang dami nag-aano dito dati. Nandun sila. Wala na yung mga akre na nandito. Nakaraan ang daming akre siya dito. Tignan natin yung mga pangalan. Minsan nakakatawa yung mga pangalan ng mga karakter dito eh. Diba to? Cadbury. Dairy Milk. Wala pa yan. Ang dami dito mga yan. Ito, always. Ano ibig sabihin nun? Minsan may nang nakaraan may nakita nga ako dito. Ano ba yun? Parang pumapatol sa PWD yata yung pangalan. Nakakatawa lang. Alam mo yung dating style ng RF online na mga weirdo yung mga pangalan. Hanggang ngayon nandun pa rin. Hindi pa rin nawawala sa akwan. Sa sistema ng RF online. So yun, punta tayo dun sa spot natin. So ganito ginagawa ko para hindi na mahirap pumunta. I-click ko yung na yun, yung bundok na yun. Automatic na siyang pupunta dyan. Wait lang. Buff pala muna tayo para pagdating natin doon, pag-ubos na siya. Level up na. Ano yun, nag-level up? Accuracy. So malapit na mag-5 kung iba kong quad. Tignan niyo yung pangalan niya. Chandra Balak. Di ba? Nakakatawa. Meron pa nga ako dati nakasama sa ang pangalan naman niya Matulis. Matulis, di ba? Alam mo yun, yung one. Nakakatawa yung mga name nila. Walang kung RF yung nagpa-uso nung ganun eh. Funny yung name. Pero pa lang, high school pa lang kasi ako noon. Wante mo, yun, still Jesus. Ang Jesus yung name niya. So yun, di ba? Goes to sa Malacan yung karakter. Ganun lang, clinic ko lang yung mundo. Punta na siya doon. Tapos dito pagdating, iiwasan ko itong mga ito. Ang mga aggressive dyan. Yan, ito. Yan, punta ako doon. Kiklik ko lang yung gitna ng 2 puno. Yan, ganun. Yun lang yung, ano mo, kwan ba? Parang
Mga walang kwentang tips na minsan makakatulong din. So ayun, yung rare or yung iba 150 bilhin nila, yung iba 180, 180, yung iba 200. Hinintay ko yung mga 200 eh, yun doon ako nagkakwan. Hanggat maaari sana para mataas yung profit ba. Sana yung pumatay sa akin. Huwag natin yun. Ay, wait second, boy. Katabi sila eh. Pag tinira ko kasi ito, ma-agree tong isa. Sabay sila, pare-par sila ng galaw. Paabutan na ako dito ng raider. Try nga natin. Up! Ayan, malayo na siya. Ayan, delay natin. Okay, tapos takbo tayo dito. Takbo tayo dito para safe na safe. Uy, may crawler na, pink crook na nasama. Delay muna natin yung pink crook. Bali nakaka-survive naman tayo sa technique na ginagawa natin. Ayan. Skit. Meron nga rin pala tayo nito. Shield. Yan, dalawang extra. Sa shield. Bebenta ko yung matataas yung slot. Para may bumili. Yung mababa yung slot, yun ang gagamitin natin kasi hindi naman natin lalagyan ng talik eh. Kumbaga ginagamit lang natin siya pampa-level or pang-PT. So basta intense, yun yung gagamitin natin. Pero dito sa ito, mga armor ko ito nyo, 1 siya. Normal lang. Kasi yan yung napulot ko na normal na armor. Pero ang habol ko kasi dyan is hindi yung defense niya, kundi yung movement speed. Yung moving speed siya na 0.23. Yung previous armor ko before to, yung range armor ko 29 pa, and mas maliit yung bigay sa speed. So pinili ko suotin to. Hindi mo na ako bumili ng patch kasi meron pa naman tayong patch. 1.5 pa to. Ang bilis ng takbo ng patch, baka mag-upgrade na rin ako ng patch. Pero pinag-iisipan ko pa kasi ang baba ng ang konti ng bigay sa booty. Konti ng loots na binibigay. So yun nag-level up yung ating mga skill. Ito, ayan, isa na lang. Level 5 na rin to. Hindi tayo gumagawa nung ginagawa ng iba na kwan na nagkukuan dual login tas nag-inti ng box. Parang gawaing tamad yun eh. Para sa akin lang. Pero kasi yung iba kasi doon, alam ko binibenta nila yung mga force buffs na alam ko nabibenta yun. Ayun, tipid tayo ng potion. Pag na-block niya, tipid tayo ng potion. Yun naman mahalaga sa atin eh. Yung makatipid tayo. And kumita tayo pambili ng black mouth. So pagkapos pa din sa pambili ng black mouth ipafarm ko muna dun sa Nihil kasi madaming bulkis yung drop dun. Kaya nga ang dami na ngayon nakadiscovery dun. Ang dami na ngayon pumwestong mga black mouth na bot dun. So
sino man yun dyan yung ano, gumagawa nun. Naya naman siguro kayo. But, parang hindi ka nag-effort nun eh. Mo yun, wala kang nararamdamang satisfaction kasi parang hindi mo achievement yun eh. Achievement yun ng AI. But yung gumawa nun, hindi ikaw, di ba? Paano mo nilang ginagawa yun, hindi ko alam, pero hindi ko na rin balak alamin kasi wala yun, ano yun, sabag yung prinsipyo ko na kwan. Yung dapat paghirapan mo lahat ng kwan mo. Kaya nga hindi rin ako mahilig sa mga games na may auto. Yung mga nilalaro ng iba na kwan, may auto. Tunay ko dati yung mga Night Crows, yung dalawang na game. Sa CP, sa cellphone. Hindi ko talaga siya kwan. Hindi ko talaga ma-feel yung game. Pagka auto, ganun. Na ano ko parang, ikaw pa ba yung gumagalaw? Hindi naman na ikaw yun, di ba? Kasi nagpusa mo siya naglalaro sarili mo. Kaya ka nga naglalaro para maglaro. Pero hindi naman ikaw yung naglalaro. Yung phone mo yung naglalaro. Di ba? So yun lang yung logic ko dun. Pag laro, ako talaga yung maglalaro. Kaya alam nyo, maglalaro din ako dito ng mga yung FPS na games. I-upload ko din ng mga video mo. Kung gusto nyo panoorin nyo lang din. Then, plano ko rin maglaro nyo yung Roblox na tinatawag. Para para maging diverse yung natin, yung mga games na nilalaro natin. So, yun lang. Sana huwag tayong galawin dito ng Raiders. Kasi tahimik tayo pa-level dito eh. Part naman ng game yun. Okay naman, naintindihan naman natin yun. Actually, yun nga yung nagpasaya sa akin yung mga Raider. Gusto natin yan. Actually, pag napapatay na ako ng Raider, parang wala lang eh. Tingnan nyo nga oh. Asa na po yan? Yan. Meron akong yan, di ba dapat lang nito major na dapat minor kasi napatay ako ng thrice yata na nabawasan yung rank niya. Pero at least nung napatay ako nung Atresia na launcher, ang pababa ako sa mouse, napindot ko yung itong sa keyboard na itong slash or question mark na key. Kaya nakababa ako. Hindi ko piniklik yung spawn yung dito sa screen. Hindi ko piniklik yun kasi minsan delay. Kaya ang ginagawa ko yung sa key sa keyboard ang ginamit ko. Mabilis siya bumaba. So yun, dahil doon napatay niya ako pero hindi nabawasan yung buwan ko, yung HP nung ko. So kumbaga hindi ako nag-repair dahil doon. And ang isa sa mga problema kasi dito sa island sa amin, yung kuryente is unpredictable. Minsan mag-brown out, sunod-sunod, ganun. Pinoproblema ko, is baka sakay ako sumaw, tapos nag-black out. Paano kung hindi automatic mawala yung character ko, di ba? Kasi tinanong ko na yung mga veterans nito before Sabi nila hindi daw agad-agad mawawala yung character mo. Tsaka hindi siya bababa ng mount. Naisip ko yun, nagsisidaw na ako, di ba? Tapos nakaganon ako, nakamaw ako. Tapos biglang nag-down out. Disconnected ako nun. Yung rider ko, nakatenga lang siya, nakasakay sa mount niya. Paano kung mabasag yung mount ko, diba? Patay na tayo nun. Uy, nakakuha ko na throwing beam cutter. 80k to Alala niyo yung binenta ko, 80k. 85.
So, meron na tayong 85k. Bali, on na yung ano natin. Yung ating adjun yung ating kuhan, yung kuhan ba, yung pampats ng, okay na, solve na yung pampats natin pag binenta natin to. Tsaka tong mga butis na iniipon natin. Pero hindi muna natin bibenta. Vibrator. Diba tingnan niyo yung mga pangalan ng mga ano dito, karakter. Malupit. Yun talaga yung nagpapasaya din sa RF yung mga pangalan. Actually, itong RF, talagang masaya talaga siyang laruin. May politics pa, diba? Nag-away-away pa. May one pa dito. May mga yung ko, may issue nga na nakaraan dito eh. Hindi ko na lang sabihin. Ano yun? Alam niyo naman na yun siguro kung naglalaro kayo. Nagkabastusan nila. Ewan, hindi ko naman na pinakailaman yun kasi hindi mahalaga sa akin yan. Ang mahalaga sa akin is enjoy itong game. So, yan, malapit na. 75% na, di ba? Di man natin napansin. Ang salita lang tayo dito. Mamaya tignan natin sa base kung may makita tayong malupit na pangalan. Parang may nakita pa nga ako dati. Ano? Tumitira ng patanda yata yun, pangalan niya. Hindi ko alam. Ang kulit ng kwan, ang pangalan. Uy, wala na tayong potion. Okay, so balik na tayo. Benta natin yung lahat ng kwan, lahat ng booties para track natin ulit kung kwan ba. Kung kahit break even lang, okay na yun. So yun, click lang dito. Change ng range armor para mabilis tumakbo. Diba? Bilis naman siya eh. Kahit pa paano eh. Ilan yun? 0.23, 0.22, 0.18, 0.20, 0.17. Diba? Kahit pa paano eh. Bumilis din. At naiwasan natin yung mga aggressive. So yan, dito na tayo. Ikot ko lang yung view. Kiklik ko lang doon. O diba parang photopath ka na din. Pero ikaw pa din yung umanyan. Ikaw pa rin naghihirap dito, hindi katulad ng mga nandito na mau. Na, yung mga mau dito, bot yun. Kasi tinry ko eh. Tinry ko siyang paglutin eh. Pinaglut ko nung ganito. Dinrapan ko. Ito, yan. Dinrap ko. Pinupulot ah. Sunod-sunod, pagka-drop ko pa lang, pinulot agad. Kumbaga ibig sabihin, alam mo na, ay, bot ito. Layo ko sana eh. Kaso kulang na to. Ilalayo ko sana siya dito sa mga kwan. Dito sa mga mas mahinang mob. Pero kulang na yung ganito ko eh. Si Braso. Amit itong na to. Hello, amit. Tagahad lang. Angas, di ba? Mas. Siguro black ray yun. Tagahad lang. Ayun, diba? Kung saan tayo pumunta dun sa settlement, di natin pinapakilaman yung mouse. Ikot-ikot lang yung natin ganun. Diba? So, sinwerte lang tayo, no? Actually. Diba? Tingnan nyo, ha? Kung hindi ko napulot yung beam cutter, tignan natin kung magkano. Pak. 107. So, 10. Rugi ng 10k. 107. Rugi ng 10k. Pero dahil dito, kumita tayo ng ilan yun? Minus 17. Nabubuko sa mat. Pagpasensyahan nun na. Bili na natin and bili tayo ng pots para makita natin kung magkano yung nadagdag dito. Ayun, kita naman pala. Kasi tingnan mo. 1, 2, 3, 4, 5,
118 na. Ayun, kumita siya. Almost 100. Bahala na. Basta, basta kumita siya. And meron tayong bala. And meron tayong pots. Yun ang mahalaga. Tsaka napitin natin. Malapit na siya mag-full end. XP natin. Mag-70 na. So yun, di ba? Hindi mo kailangan magpapihil eh. Kailangan mo lang tiyagain. Di ba? Alam mo yun? Di ba kasi excited may pagbakbakan. Tapos, yung one nila, character nila, PT, sabog-sabog. Ito, tingin mo, almost perfect yung PT niya. Ito lang wala, kasi hindi nga natin kailangan yan. So, yun. Dito muna tayo. Buffs muna tayo. Actually, wag na hitay natin yung one. Ito ko lang doon. Doon na siya mag-isa niya. Kumusta kaya tayo pag nag-45 no? Max na kaya natin yung stats nun? Yung itong mga PT? Sana no? Para focus na tayo sa pag-farm. Para sa sa upgrades ng MAU. Hindi na muna natin problemahin yung character. Itong mga napupulot lang na armor. Yan naman yung natin kasi hindi naman tayo nakikipaglaban ng kakwan eh. Kumbaga ito, for survival lang to. Survivability. Kaya melee armor yung gamit ko. Ito yung pinili ko para tas shielder siya. Para kung bumaba, naka-shield, naka-armor, medyo makunat. Di nila basta-basta mapapatay. Pwede pa tayong mares baka ng mga ibang bells. Okay, sabihin na tayo. Ito ulit tayo. Yan. Saan di tayo abutin na itong mga to? Kasi, hindi ko sila kailangan. So, meron pa tayong 1 hour bago yung time na dapat ko nang gisingin yung Junakis. So, buffs tayo. Yan. Ngayon na, gusto ko pantay-pantay yung buffs. Pero, na-realize ko lang, mag-aabot-abot din naman yan sa GM eh. Pag-level 7, GM. Mag-aabot-abot din naman yan. So, bakit kailangan ko pa silang pagpantay-pantayin, di ba? Wait. Hindi siya naka-armor. Dito tayo. Taras tayo dito. So, kung mayroong man dyan mapadaan na kwan na veteranong rider, open tayo for tips and tricks, mga suggestions para maging efficient lalo yung pagpapalevel natin ng ating rider. Gusto natin perfect yung PT. Para natin malaman kung paano ba yung tamang pag-rider. Kasi may mga ibang rider na mahusay talaga. Sasabihin nyo na rin kung totoo ba yung pag 55 mahina na to or kung kaya pa ba niyang pumatay. Yun lang naman yung mahalaga yung kaya niyang pumatay. Okay lang kung hindi na kaya mag 1v1 basta pag 1v1 with gun, di kaya, baba na lang ako pag siguro mahirapan naman siyang patay na pag na-shield ako. May chance na mablock ko yung compound siege siguro. Kaya yun. Hindi ko pa alam eh. So, kung mablock natin, di ba? Swerte. Pero kung mapatay. Pero, kung sakali may group na tayo or guild, tapos nag-con tayo, nagpag-PvP tayo, doon lang tayo sa likod. Kasi, kung yung mau ko eh, tatay to eh. Meron din akong pala no? Meron din akong isa pang mau. Ito siya. So, ito yung mistake ko before. Ayan, Goliath. So,
So may Goliath din tayo. Ito yung mistake ko before. Inuna ko to, Goliath. So, tinatansya ko, bakit ganun? Parang hindi ako kumikita, sabi ko. Kasi, masyado siyang lumalapit sa mga mobs. So, kumbaga, kahit sabihin mo makunat yung Goliath, malaki yung HP niya, nababawasan pa din siya ng malupit eh. So, dahil dun, hindi kumikita. So, ayun nalugi ako ng nalugi dun sa kaka-repair nung buwan. Kaya, actually, ang baba itong lalad ko. Dahil nga dun. Siguro kung hindi yun nangyari, mga nasa 9 na siguro to. Tapos, may isa pa akong mali na ginawa. Alam mo yun, nag-stock ako ng mga item dun sa storage. Tapos, nung kinuha ko na, naubos yung pera ko. May tax nga pala yun. So yun, hindi na ako naglalagay nun ever since, hindi na ako naglalagay nun kung ano man dun sa So lahat ng gamit ko nandito na, hawak ko. Lahat yan. Kaya tingnan nyo, wala na akong slot. Kaya umaasa ako na mabenta na yung mga binibenta ko. Ito yan, para ma-free yung slot. Sana mabili. Kaya minumurahan ko na lang yun. Kapag no choice na talaga, ibibenta ko na yun sa NPC para ma-free up yung slot. Ayun, hindi ko pa rin pala ito nire-repair kasi tingnan nyo. Yung HP ng Goliath ko, 189k over 300k. Magkano yun? 100k mahigit yung bawas, diba? So hindi ko muna siya re-repair kasi nung nakaraang repair ko 400k ang repair. So pag-40 muna natin bago natin i-repair. Pero hindi ko muna i-repair yung Goliath. Actually, focus muna ako dun sa catapult para farming. Kasi nung nakala ko mas maganda pag Goliath kasi makunat nga. Pero hindi pala. Maliit pala yung. Ewan ko lang kung may ibang diskarte yung mga veterans. Pero sa akin, na-realize ko lang na ganun. Mas maganda yung kata. Ang farm. Kasi, 3 hits bago mapatay yung Heller. Bago siya makalapit na 3 hits na. Kasi ang ginagawa ko, maximum range. Hindi ko tinitira yung malalapit sa akin kasi mas mahalaga para sa akin yung repair. So, nag-move ako konti or tinatarget ko yung mga nasa malayo para ma-maximize yung 3 hits bago siya makalapit sa akin. So, minsan, matitira niya ako once na lang ako matitira ng header. Patay na siya. And dahil doon, nabawi ko yung mga nawala sa akin. Una, naging 200k lang yung pera nito eh. Dahil nga doon, sa naubos sa repair. Mali yung strategy ko noon na So ngayon, natututo naman tayo. Trial and error. Ganyan naman talaga dapat sa game. Para bang since bago pa lang, na-explore mo yung mga dapat gawin. Yun yung nawala na sa atin eh. Kasi di ba? Titignan na muna natin yung mga guide sa YouTube, mga gano'n. Paano ba? Well, ginawa ko din naman yun dito sa pero wala kasi, di ba? Walang ganun sa YouTube. Puro makikita mo mga PvP montage, mga ganun, mga papakita lang nila yung mount nila, sumasabog, ganun. Diba? Nakaka-discourage actually yung makita mo yung sumasabog yung mount. Tapos pag tinignan mo kung magkano yung presyo ng mount. Tapos hindi mo pa alam kung paano kukunin yung ganung amount ng in-game currency. Diba pa discourage mag-mount. Pero since gusto ko talaga yung aesthetic ng mount and gusto ko yung idea ng rider, push natin tong rider natin.
Pero gaya nga yung sinabi ko nung sa previous video, meron tayong backup na gunner just in case. Kasi yung feel nung gunner parang almost the same eh. Ayun, so isang PT na lang, no? Isang bar na lang. And mukhang mali tayo ng calculation. So mukhang dito sa 80 full na tong ating PT. And pwede na tayong ratratin na natin yan isa-isa. Ma-maximize na yung DPS natin. Niisip ko kung ilimili ko eh. Mili na lang siguro. Ay, hindi pala. Ano ko nga pala to. To. Yan, habulin. Yan, kasi ito, 51 na yan. Habulin to. Yan. Okay. Actually, yan. Go. Yan. Itong mga to, nakikita natin na itong mga boss na pinapatay nila. Hindi ko pa nga alam kung saan yan makikita eh. So, wala pa talaga tayong kabuang-buang dito sa game after naman. Yun yan kasi nilalaro natin siya before. Wala talaga tayong wala tayong time, wala tayong kakilala, naglalaro lang. So, tas ang tagal pa ng progression sa game. So, wala talagang kabuang-buang. Ngayon lang tayo nakakapaglaro ng ayos-ayos. Sana yung mga mga logical explanation ko sana tama. Sana makatulong na rin sa iba kung nahihirapan kayo dito sa pagmamaw. Basta ang ginawa ko dito, yung umpisa pa lang, sinubol ko na mamamax yung mga PT para pagdating dito sa 30 plus, hindi na ako mahirapan kasi ang naalala ko, plus 4 na siya eh, kada level pag 30 ka na. Nung una, plus 1 lang yun. Medyo nagkakalapit yung dalawang meat cloud. Masakit yung bawas nila sa akin eh. Spec kasi tayo, no? Ayan, pag lumapit siya, ayan, okay. Pwede mo siya. Sa atin na yan. Isa-isa lang yung kaya natin ang labanan. Ito, pang 37 na range. Meron na ako isa, dalawa, tatlo, ay, hindi pala, tatlo, yan. Yung paa, wala, ay, ito pala, may paa na rin, ulo na lang ang kulang, ulo na lang ang kulang natin. So, okay naman, kasi meron naman tayong 35 na ulo, hindi naman ganun yung speed naman yung habol natin doon. Plus kunat na rin kung sakaling tumatakbo tayo na aggressive tayo ng monster. So payapa natin ngayon, no? Walang gumagalaw. O baka mabati natin. Baka mabati natin biglang may sumulpot na lang dyan na hider o kung ano man. Nakakilabot din yung mga hider, bigla na lang lilitaw sa'yo, magugulat kayo eh. Patay ka na eh. Sabi, ayun, ang pangontra sa launcher yung hider. Kasi nga naman, yung hide siya, tapos bigla na lang siyang, hindi siya matatarget basta-basta ng gunner eh, no? Tama nga naman, no? Pero, pag hindi niya napatay yung gunner ng isang backstab, nakakainin niya yung compound seed sa mukha niya, di ba? So, ano lang din, kailangan malakas siya talaga. Malakas yung kanya. May upgrade yung knife. Kailangan malakas yung knife niya. Throwing knife. Kasi throwing knife gamit nun eh. Backstab na ano. Kasi nagganon din ako before. Naalala ko nga nun, nakapatay ako ng
Napatay ako nung naka-Jollibee na na Acrecia. Alam niyo yung Jollibee, yung kwan. Yung mili na 45 ata yun. Tapos ang level ko lang ata nun is 40. Tapos trapper yun yung hider. Yung kwan na yun, yung sa Belato na ang pangalan yata niya is Infiltrator. Yun yata yung pangalan niya. Wala naman kasi upgrade yung kwan ko noon, yung dagger ko. Walang ito pa, throwing knife. Walang upgrade yung ganun ko noon. Intense lang siya, parang naalala ko intense yun Kumbaga, mahina lang talaga siya. Hindi niya tumatay ng one hit. Napatay ko yung level 45 na yon kasi dinaanan niya yung trap ko. Sunod-sunod yung pagdaan niya sa trap ko. Kaya dumapa siya. Tuwan-tuwa ako kasi, alam mo yun, higher level, napatay mo. Diskarte lang. Wala ka pang equip. May maganda din yung ganun, yung hider. Tapos pag may dumating na kwan, lalo na dito sa view nitong RF na tingnan nyo ang layo Dati hindi to ganito, alam ko ang layo kita mo yung mga paparating. So kunwari, di ba, hider ka yan. Nakita mo paparating, hindi pa dapat nakabox yung hide mo dito kasi dapat pag ginamit mo yon yan. Tinad ba na yan? Kasi pag nakaganyan, may hintayin ka pang ilang segundo bago siya mag-hide automatic pag nakabox siya dito. Pero yun dapat, ibabak mo siya from pipindutin mo yung buff para yun mag-hide siya bago dumating yung one raider sa'yo. Ay, puhay yung dalawa. Kasi nagganon din ako dati yung hider. Naalala ko na yung nakapag-screen sa akin mag-ganon, yung video ng kwan yata yun, Brazilian yata siya. Ang title is Do Not Follow. Tapos yung mga niya, yung mga video niya, yung mga montage niya, puro ganon. Puro mga dumadapa sa traps niya. Pero masakit din siya kasi ang gamit niya noon yung ganito na bow. Yung ganito na bow, yan. Nakita ko na, binibila niya sila ng ganitong bow Tinitira niya sila nito. Itong skill na to. Ito multi-shot. Yan. Nakita ko yung niya ginagawa niya. Magaling. Na-inspire ako mag-hider nun. And tinry ko siya, hider. Maganda siya, maganda rin. Pero mahina yung hider ko talaga. Actually, wala talaga. Mahina talaga siya sa akin. Yung sa akin kasi wala nga akong time. Yung mga pag-focus ba sa game. Siyempre, may work din ako nun Alala ko nun, ata ako, 10 hours pag every Saturday. Hours lang yun, 10 hours per week. Imagine niyo yun, tas yung character ko, yung last na RF ko, yung character ko rider, talagang ko, kung talagang frustrate ako kasi hindi ko mapalakas. Naalala ko na doon sa set, may dumating ng mga Acrecia. Kapag bakbakan ako, ay sabi ko, ang hina ng bawas ng level 40 ko na ayan exit na ako. Hindi ko hindi makalaban. Kumbaga, useless talaga siya. Gap na gap. Kasi wala akong time magpalakas. Pero ngayon, tignan natin kung baka sakali may chance na tayo. Baka may chance na tayo kasi 50 pa lang naman yung kwan dito yung naalala ko nun dun sa 55 yata yun 55 yata yung cup nun. So ayun,
almost na, 23% na siya, no? Alam mo, hindi man natin namamalayan, ganito lang ginagawa natin. Kwentuhan lang tayo, bagsakuan. Ganda sana kung pati kayo, nakakapagkwento rin yung dito. Di pa kasi ako stream. Pero next time, try natin mag-stream din. Para makakuan din. Makita ko din kung ano yung sinasabi niyo. Makita ko yung, kumbaga, malaman ko kung meron kayong tips na nabigay. Para matuto tayo. Gusto ko din matuto din sa kung paano man tamang paglalaro itong rider. Sumasakit siya kasi meron siya nito weakness. Parang rider yan, mau. Rider yan siguro. Yan. So, isa tayong conventorial or 180k or 150. So, hinging 6870, ganun. And meron pa tayong mga pambenta dito, ayun, pan. Tapos, ito, bebenta ko na rin itong mga 35 ko na set pagkuan. Mga 30, 35, 33 ito. Bebenta ko na din yan pag masuot ko na to. Malapit na, 3 bars na lang. Oh, it's good. May progress naman tayo. Sana ma-experience din natin yung pagbakbakan talaga. Hindi tayo madi-discourage na Kasi alam ko, 43 pa yun 43 pa yung malakas na fans. Ang pagkakatanda ko, ganun yung sinasabi nila. Yung kaibigan ko mga pala, naaya ko biglaro din ito kasi ang inano ko sa kanya yung pambigas. Kasi nga dun sa OST na tong game, pag nandun ka sa website, pagka sa website, tumutugtog yung OST, sinasabi dun, pwede ito pambigasan. Kasi meron nga naman nagbebenta dito ng mga race currency. Pwede siya di ba? Diba, hindi siya pinagbabawalan. Yung mga iba nagbebenta talaga 25 per end, ganun. Parang siyang katulad nung kung dati tingnan nyo, selling 50M, Gcash, PM, diba? Ayun para siyang ganun para siyang yung Ragnarok dati, although hindi ako naglaro ng Ragnarok, diba? Yung point ng mga tropa ko is binibenta nila yung Zeni. Ganon, Zeni, diba? Para siyang ganon. Ang nilaro ko lang na Ragnarok yung fun yung Ragnarok and Eternal Love. Nung bago pa yun, nung bagong labas pa lang yun. Sa office pa ako naglalaro nun kasi sa office namin dati gaming account, so pwede kami mag-pan. Ganun din, sumalo lang ako. Nag 6k life na lang ako. Nag 6k life na lang yung mau niya. Ano kayo nangyari nun? Sa bulit. Nalilin niyo yung tanong. Grabe yung ayun, less shoes na ako tayo pang benta. 10k din siguro to. Ayun. Hindi yun Saan yung less shoes na yun? Ayan. 10k din siguro to. Tulad nung gloves na blessed gloves na binenta natin kanina. So medyo matagal-tagal Naurat na ako dito. Hindi, joke lang. Hindi tayo naurat dyan. Tinatsaga ko nga ngayon every level. Imagine from 30 bali plus 4 na lagi. Almost perfect yan. Shield, ang ginagawa ko nakasuot lang yan. Saka to, yan. Ganun lang. Bali next pala. Next na gagawin ko pala is hindi ko ito, well, hindi ko pa rin naman talaga magagamit yung gun knife. Ay, may gun knife na ako. Ayan, ay gun blade pala.
Yan, meron tayo niyan, gun rate. Pang 40. Pero baka ipiti mo pa rin gamit ito muna. Kasi mas mahina siya. Mas mahina siya bumangos. Mas maraming hits. Hindi ko lang alam bakit walang mga walang nagko-content na mau na nag-guide. Yung ibang mga game, di ba? Ibang mga game. Ay, tulad ng Ragnarok, yung mga class. Yung mga class guide. So, bakit itong wala? Walang gumagawa ng class guide. Hindi nila sinasabi kung paano maging ayos na rider. Sakit sa tenga ng tunog, sunod-sunod yung bawas. Oh. Ayoko pa mag-upgrade kasi magastos eh. Hindi pa natin kaya ba ng economy natin. Kasi nag-iipon pa nga tayo para sa BMAW. So kung kunwari, nag-40 to. Tapos kulang pa yung funds niya for BMAW. Unahin natin yung arms. Arms muna. Para masakit. Para makafarm siya ng mabilis. Farming natin yung header pa din. 40 na siya. Tignan natin kung may drop. Kung wala, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero alam natin, hindi tayo susuko basta-basta kasi meron na tayong ngayon eh. May time na tayo ngayon, 4 hours per day na tayo ngayon eh. Pwede na yun, di ba? Compared sa 10 hours per weekend before. Yan, kaya na siguro to. Effect ng debuff niya, decreasing defense, kaya ang sakit niya. Kaya pala ang sakit niya. Ayun o. Temporary decreasing defense power. Wala tayong pure pots, di muna natin kailangan. Oops, dalawa sila. Ayun. Ito niyo yun. Bilis niya uminom ng potion. Alam mo yung sa totoong buhay, ang sakit na lang dyan, ng liquid. Bloated ka na. Di ba? Ganun siya. Ito lang, yung ko ba is max na. Ito reach, sakto. Yun. Pantay-pantay na ulit. Maghahabulan lang din naman yan. Sa araw, chine-check ko yung kung ano ba yung skill na meron ito, yung rider. Wala man. Wala yung tasking skill. Ayun natin. Ito mo. Ito. Si GMN Tanning. Binibenta nila yung mga force skills eh. Binibenta siya eh. Siguro mahalaga yung mga buffs na force skills. Ito. Yan. Velo. Resistance. Ito. Agility. Tsaka aegis. Preservation. Sana makarating din tayo sa level na almost lahat ng papakita ko ng video is about 1 na.
PvP and kung paano kung i-maintain yung pan mau. Kasi hindi ano eh, kumbaga hindi mo maiwasan na mag-repair ka ng mau eh. Mababawasan talaga. So yung pan siguro next nating goal is malaman yung efficient farming pag higher levels na. So farming muna natin to, max lang natin to. Yung nararasarapin na yan. Level yun. Hirap-hirap niya. Agoy, 1-2. Ang sakit ng bawasa niya. Step 8 na 1 step. Dalawa sila. Ay. Ay. Side step lang eh, N1 lang natin yan. N1. Ano tayong matapilok? Yan. Tumatakbo nila. Actually, pwede ko nang rat-ratin siguro, no? Para mabilis ko develop na din. Sabay na yung level sa pag-PT. Huwag na. Mas madami tayong chance makakuha ng loots. Hindi mo natin kanyan. Hindi mo natin prioritize to sa ngayon. Hindi mo natin priority ito ba? Level sa ngayon. Ang priority natin is funds. Ito. Or the black mode. Okay. So patagal ng patagal din ng patagal yung pag-level ng buffs na. Kasi tumataas din yung duration niya. So mas mataas yung hintay mo bago mawala yung buffs. So kumbaga justified naman siguro yung not really for me pero sa inyo siguro, sa iba siguro justified yung mga gumagawa ng dual account, dual character na develop na technique. Maganda siguro kung bawal yun para hard mode tayo lahat. Yung ano, kaya gagawin mo na siguro yung iwan yung PC tas nakalagay, nakaipit yung papel sa number. Diba? Para mag-level. Pwede siguro, no? Pero hindi natin gagawin yan. Hindi naman actually mahalaga yung buff sa atin. Wala lang yan sa atin. Buwan tayo eh. Rider tayo. Kaya din isa sa mga reason kung ba't nag-rider ako. Hindi mo masyadong problemahin yung ganun bagay. Pati yung apps sa equipment, ganun. Well, siguro kung may yung yata panzer. Para yata yun ba? Yung equip mo is may apps. Hindi ko lang sure kung tama yun Pero basta yung highest attack base attack yata yun Hindi siguro ubra yung may upgrade. Hindi ko lang alam. Actually na-experience yung ganyan pero parang nakita ko lang before na may panzer nga na tinatawag. Tas 5 yata yun. So dapat na maximum para malakas yung bawas. Paano na lang kung meron dyan naggaganon na patulong na lang sa amin kung ito magsilbi ng guide sana tong pan. Medyo magulo lang madami yung sinasabi na hindi related sa
parang hindi guide eh, parang experience based tong natin. Experience based, kumbaga personal experience na dinidiscuss natin habang naglalaro. Ang usapan lang, kwento-kwento lang. Ano lang tayo, chill gaming lang muna tayo. Pero plano ko din mag ano no, hindi ko lang nasabi ko na kanina, plano ko din mag upload ng mga FPS na gameplay para makita nyo rin kung okay din ako sa FPS or what. Judge nyo na ako kung gusto nyo, pero ano, huwag naman sanang ma-disappoint sa gameplay. Sana matuwa kayo sa pakita nating gameplay. Okay, so ubos na naman yung pots natin. No, I think hindi tayo this time. Lugi tayo this time. Oh, naalala nyo, diba? Kanina mga 14, 15 ganun yung number nito mga booties. So, lugi tayo, no? Dito sa kwan. Tignan nga natin. Tignan natin kung itong mga queen crook pwede. Mamaya, titirahin ko yan. Huwag tayo dito sa mid blood. Bali pang PT lang talaga siya. And since, yan, tapusin lang natin pang PT kasi nalugi na tayo eh. Lugi na tayo. Kumita tayo ng PT lang. Nalugi tayo sa mababawasan to. Magiging 600 something yan. Kasi magbebenta pa tayo. 7 na lang yung patch niya. Wala nang patch. Sulit na naman. Hindi kumita, no? Okay, so okay, uwi muna tayo. So yun, nakita nyo, di ba? Trial and error yung natin, yung gameplay natin. So kumbaga, makikita nyo na wala talaga tayong kabuang-buang dito sa game. Kumbaga, lahat ng mga na-achieve nito so far is based lang sa logic na meron ako. So wala talaga akong in-game knowledge whatsoever na malupit. Ano lang, logic lang yung ginagamit ko. I'm sure meron din naman kayo nun, and mas malupit pa rin siguro yung kung meron kang game knowledge. Kaya kung may veterans na bibigay kayo ng tips dito para matulungan yung ibang mga aspiring riders. And yun lang, update ko na lang kayo sa next kung ano bang mangyayari. Okay, thank you.